Maring iginiit ng isang mamabatas na ginagawa ang pag-iwas ni Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Kamara ay may tuturing na isang pagtalikod sa ibinigay na pagkakataong maipaliwanag ng bise ang kanyang panig. Samantala, posible ring hindi na ipatawag ang dating mga personalidad para makaiwas sa repeat witnesses ang komite. Ang detalye ihahatid ni Kate Renya. Sa gitna ng isinasagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, nilinaw ni Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores na siya ring Vice Chairperson ng House Committee on Justice na maaaring ituring ang hindi pagsipot ng Vice Presidente sa mga pagdinig na isang pagtalikod sa pagkakataong maipaliwanag ang kanyang panig. Paliwanag ni Representative Flores, ang mahalaga ay nabigyan ng pagkakataon ang akusado na marinig ang sariling panig. Kung hindi naman ito ginamit, sarili na niya itong desisyon ng kampo. Dagdag pa niya, hindi pinipilit ng komite ang panig ng Vice Presidente na dumalo. Mga imbitasyon lamang ay pinapadala at tanging ilang individual lamang ang pinatawag gamit ang subpoena. Kabilang narito si Attorney Michael Powa na pinaniniwala ang may mahalagang impormasyon na makatutulong sa investigasyon. Mayroon din umanong mga opisyal mula sa Commission on Audit na inaasahang magbibigay linaw sa mga isyong kinauugnay ni Vice President Sara Duterte. Samantala, sa pag-usad ng pagdinig, iginiit ng mambabatas na mukhang mas pipiliin ng komite na umasa na lamang sa mga naitalang dokumento at transcripts ng mga naunang pagdinig. Ayon pa rin kay Flores, hindi na kailangang ulit-ulitin ang pagpapatawag sa mga testigo kung mayroon namang opisyal na record na maaaring suriin. Anya, hiniling na ng komite ang mga transcript ng mga nakaraang pagdinig upang mas mapabilis ang review ng kaso. Sa ganitong paraan, mas nakatutok ang investigasyon sa mga ebidensya at dokumento. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News.